Hi, welcome to KG Talks. I'm your host, Kerwin. Today, we're joined by somebody who has proved that hard work and perseverance truly pays off. He retired before, made the comeback, faced a lot of challenges that would make some people quit, but instead he pushed through. So his journey is about resilience and redemption. And beyond his story, pinag-usapan namin to, we'll also dive into social media, how lately it has become a little bit toxic, and why negativity feels louder than support, and what that truly means for athletes. So this afternoon, I'm joined by the newest IFBB Pro, Mado Tamayo. Welcome, Mads. Good morning, good afternoon, good evening. Kung ano oras naman mapapanood to. So, umpisahan natin. So, I think nag-retire ka 2016, di ba? Yes, boss. Last competition was SRC 2016. Yeah. Kalaban ko nun si Ken for the overall. Tapos after nun yun, wala. Pahinga. Nawala tayo bigla sa scene. So, Tapos comeback dapat. Yun nga. Pero 2016, nag-retire ka. Was there any reason why you stopped? Maraming factors, boss eh. Kasi that time, alam naman natin yung industry na medyo kahit nananalo ka, marami lagi sinasabi yan. So, nung nanalo akong 2015, first competition ever. As in talagang no idea at all na may industry, bodybuilding industry, ganyan. Tapos lumabas ako doon, then boom. So pumutok yung name. Then after nun, syempre, lahat ng mga nasa scene na, existing mga athletes, ganyan, followers, fans, syempre mga skeptic yan na, chamba lang yan. So yun yung isa sa mga naging motivation ko to compete for 2016. Kasi may mga nag-back up din ng mga sponsorships that time, like Nutrition Depot. Si Aga din, sabi niya, sige boss, laban tayo ulit, ganyan. So, nag-push yung 2016 because of that. Na-motivate ako doon. Then to prove them wrong din, na hindi yun one-hit wonder lang. So, after nun, nag-compete kami, nakuha ko ulit yung overall, and then, medyo nag-focus kasi talaga ako, boss eh. Kumbaga all out. So yung business ko that time is may meat shop ako noon. Hindi ako pumupunta talaga sa meat shop kasi gusto ko mag-focus dun sa prep. Wow. So kasi gusto ko talagang makita yung full potential ng physique ko. Kasi hindi rin kami natuloy ng Hong Kong that time kasi qualified ako for Olympia. Amateur. Olympia. Oh, yes. Yun yung 2016. 2015. After ng 2015, qualified okay. ako doon. Kaso that time kasi parang ang nangyayari noon is palalaruin ka nila pero wala silang support, like financial support to gamitin mo sa Hong Kong prep. So sabi ko baka hindi ko kayanin kasi medyo malaki din yung ginastos ko noong 2015. So pahinga kami noon, na-cancel yun. Nag-start kami ng prep din, kinancel namin ni Aga. Tapos nag-reset kami and then yun, nagplano for 2016. Pag-execute, nakuha namin ulit yung 2016. Then, yun nga, after 2016 naman, since hindi nga ako pumupunta sa business namin that time, medyo tumatagilid. So, sabi ko, ang hirap mag-prep kung meron kang iniisip na ganun, na problema. Kasi ang dami pa naka-line up nun. Actually, dapat lalaro ako ng Mr. Manila. 2016. Ano na ako nun eh. Set na kami dapat. Pero, yun nga, since pagka nahati kasi yung attention ko, nahihirapan ako mag-prep, mag-focus. Okay. But during the time that you went off in 2016 until you started competing again, did you have any regrets of not competing after 2016? Pinaka-regret ko lang, boss, siguro, yung nag-gain ko sana nung span ng time na nawala ako nun. Kung nagtuloy-tuloy ako nun, sabi ko, most likely, napaaga yung pagka-pro, pag-compete sa abroad, ganyan. Siguro mas napaaga yung opportunity. Pero iniisip ko na lang kasi na baka ano yun, kumbaga setup din talaga sa akin na para mas makapag-ready ako. Kasi baka mamaya may mga madidiscuss din ako regarding doon. Kasi iba-iba yung yung
yung kalagayan, hindi laging parehas na katulad pa rin ng 2015 na kaya ko pa rin mag-all out. Kumbaga given na umalis din ako sa business ko, iniwan ko sa kapatid ko. So nag-work ako sa Anytime Fitness. Ang hirap sa akin pagsabayin yung pag-establish ng career sa fitness sa commercial gyms. And then mag-start ako ng prep. So parang hindi ko kaya Mahirap ipagsabay. pagsabayin. Oo. So, you were already working with AF, and then, yun nga, pinasa mo na sa utol mo yung meat shop and everything. Did you think that that was the end of your bodybuilding competition days? Medyo, Yung time na yun. medyo pumasok yun, boss. Kasi, nung nag-work na ako sa AF, yan, nakilala ko na rin yung wife ko doon. Tapos, at the same time, nagkaanak kami. So, maraming factor talaga na pwede kang pigilan mag-prep. Kasi nga, syempre, yung priorities mo, nag-iiba na din. Hindi katulad ng 15 and 16 ko na mag-isa lang ako, solo. Tapos, anytime, basta may budget ako, lalaro ako. Ngayon kasi, syempre, yung priority is family. Inuuna ko muna lahat doon bago ko isipin na mag-prep. Kaya bago ako lumaro, bago rin actually ako mag-join, ilang discussions din muna kami ni Kabi. So, hindi lang more than 10 bago ko nakuha yung oo. So anyway, so for those who don't know, I think I posted this before. Feb 29, 2020, leap year 'yon. Pinuntahan namin si Mado, ako, si Ken, si Ven. Sama pa namin si Ming nun at saka si Nico. We went to AF Banawe to work out with kasi naka-duty doon si Mado during that time. So we went to work out doon sa AF Banawe. And then after kumain kami, unang beses ako nakatikim ng libre kay Ken noon. Kasi birthday niya kinabukasan, March 1. So nanlibre si Ken noon sa Aristocrat sa tabi ng AF Banawe. And then during the course of dinner, alam na ni Ken at saka ni Ven yung kumbaga yung pakay ko during that day na parang I asked you, sabi ko, would like to invite you to come to our team. When that happened, anong tumatakbo sa utak mo nun? Ano, boss? Syempre parang una, malaking karangalan, and then pangalawa, kinabahan ako. Kasi malaking karangalan siya gawa nung syempre nung time na yun kasi alam ko na yung Team KG na yung kumbaga collections of elite athletes na to yung siniset up, dun papunta siya. So sabi ko, kinakabahan ako dahil baka hindi ko ma-deliver yung expectations ng team na una, sabi ko, hindi pa naman ako sure kung lalaro ako. Ang hirap mag-commit. Sabihin ko na, sige boss, game, laro ako. Pero kalagitnaan, mawawala. Hindi kasi ako ganun mag-prep Pagka once kasi na nag-commit ako sa isang bagay, talagang kailangan all in. So sabi ko nun, nag-uusap kami ni Ken dun. Si Ken kasi talaga yung nag-message sa akin. So sabi ko, ang hirap lang kasi mag-commit ngayon, Ken. Kasi yun nga, bago lang din ako sa AF Banawe that time. Sabi ko, pagka inuna ko yan, baka mamaya, hindi rin ako magtagal sa work. Sabi kong ganun. So bigyan mo lang ako ng time, sabi kong ganun sa kanya. Pero yung time na yun, mga 2 araw. Ay, hindi. Yung time na yun, 2 araw. Hindi, lockdown yun. Hindi. 2 araw lang yun kasi pinost ko. I think, mabilis lang. Pero tinan mo si Kabi Si Kabi kasi nandito. Pero yung span, kung 2 days yun, most likely, ang dami na namin usapan ni Kabi. Oo, pero kasi I think the reason why mukhang matagal was because after a few days, after 3 weeks, nag-lockdown. Oo, nag-lockdown. Hindi, 2 weeks lang. Kasi Feb 29 tas March 15. So anyway, so going back, so yung time na yun, did you already wanted to come back? Or napag-iisipan mo na ba yung comeback noon before pa namin? Actually, si Ken ang nagsiset up noon Oo nga, ramdam ko nga. Si Ken ang nagsiset up noon lahat Siya isa sa mga kasi sinabi ko, yung sinasabi mo na kinakabahan ka, at the same time, ako rin kinakabahan. Yung parang, there was a bit of apprehension. Sabi ko, do I invite Mado
to be part of the team. Sabi ko, one, undefeated siya eh. Yung nag-retire ka, undefeated ka eh. Champion talaga. Diba? Undefeated ka. So parang kinakabahan ako, sabi ko, baka naman pag lumaro siya under the team, sabi ko, pag hindi siya nanalo, it might be parang tarnishing the name that you've left. Kasi, let's face it, yung nag-retire ka, walang nakatalo sa iyo eh. Wala, ahead of time Oo, yung parang naglaro ka 2015, naglaro ka 2016, wala, ikaw yung overall pareho. So parang sabi ko, do I want to bring him out of retirement? And pag hindi siya nanalo, baka matarnish yung madungisan yung pangalan na nag-iwan mo. Kasi lahat ng tao as in, 'di ba? So yun yung sa akin, yun yung sabi ko, pero bahala na. Sabi ko, I'm pretty sure. Sabi ko, ano yan eh, parang, I think during that time, I was more confident as well, na parang, mas alam ko na tumingin ng tao, and nga. So parang sabi ko, sige, bahala na. Sabi ko, ano na natin to? Ituloy na natin to. So, lockdown, diba? Nag-start na tayo nun, boss, diba? Oh, pero nag-lockdown. So yung unang show natin together was Muscle Contest. 2022. 22. Diba? Ano na rin yun, nag-open na rin yung first KSY Anakin. KSY na ba yun? KSY na, boss. Sa Fairview na? Sa Pearl Drive, yung una. Yun na. Nakabukas na pala noon. Nung nag-start ako mag-prep talaga. Kasi si Ken din talaga yung nagpaano sa akin eh. Siya yung unang-una nagbigay ng, sabi niya, start ka na, Kuya Mads. Okay, so, since nag-umpisa yung KSYN and you were working with Ken already sa KSYN, anong kinaibahan ng sinasabi mo, kasi yung sinasabi mo na pag mag-prep ka and you were with AF, parang mas may hirapan ka. Iba kasi pero yung now, with Kasayan, nakapag-prep ka for our first show with the team. Ang ano kasi, boss, ang difference kasi ni commercial gym, like kunyari AF and KSYN. Budget. Yung responsibility, iba. So, dito kasi kay Ken, pag supported ka ng kunyari, yun, yung ng gym, ng management, mas nagiging, nalilesen yung burden. May mga target pa rin sa mga monthly basis, ganyan. Nandun pa rin yun. Kailangan ko pa rin magturo, magbenta. Pero, mas may leeway. Yes, mas naiintindihan niya na, halimbawa, like nung malapit na yung show, nag-leave na ako kagad mga 2 weeks yata yun or gano'n. So, sa AF kasi di ko pwedeng gawin yun. Malamang conduction mo mababa. Sisigawan ka ng ng club manager. And kasi naging part din ng promotion namin yung competition. Nagdagdag siya ng ingay dun sa hype na nagawa namin ni Ken, which is naging in favor naman sa KSYN. Kasi to be honest yung 2022, I think a lot of things were on the line during that muscle contest. Yes. Ikaw at saka si Ben. Ganda nun. Yun eh. Yun yung return ng Matador, El Matador. At the same time, yun yung pwedeng First Olympian na galing sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung paano ko na-survive yung weekend na yon. Pero, how was that comeback? Kasi, yung pagtapak mo sa stage, as in ramdam mo yung ingay ng tao from likod hanggang stage. Kasi nasa may harap ako nun eh. Kinikilabutan ako hanggang ngayon. Ramdam mo yung energy ng buong... Yes, lalo kami nasa stage, boss. Kasi para siya may humahangin na ganun. Every time na nag-chant. Tapos, ang nakakatawa pa kasi nun, ako nung hindi naman ako nagko-compete, pupunta-punta minsan ako sa mga event ng bodybuilding, mga shows, ganyan. Usual faces nakikita ko. Pero nung lumaro ako ng MC, yung mga nakita ko lang nung 15 and 16, doon ko lang sila ulit nakita. So, yun yung mga talagang supporters na nag-aabang. So, parang dumoble, and dumoble din yung expectations, ganyan, dumoble din yung anticipation ng mga tao, which is naging magandang experience din. And medyo nakakagulat kasi humaba yung pahinga ko lalo naging 6 years eh. Dapat, kung hindi nag-pandemic, parang 2020 yata. I think lalabas ka dapat 2021. 2021, gano'n. So, mga 5 years less than.
So yun, humaba lalo yun. So lalo naghintay yung mga tao. Tapos ako, joining kay SYN, knowing Ken, yung reach ni Ken, mataas, malawak, mas lalong na-hype. Na-hype. Na-hype talaga. So nung lumabas tayo ng MC nun, grabe yung... Sobrang As grabe. As in, oo, iba yun. Iba yun, As in, yun yung parang, wow, ganito na yung, parang, ang layo na ng narating din ng community. Yung mga nanonood, Yes, iba na. ibang-iba na. Kasi ano na boss na-expose na tayo sa international shows. Kahit sa Philippines ginaganap. So, yun yung maganda. But at the same time, I think din kasi gutom din yung mga tao sa mga shows. Kasi Kaka-open this is, kaka-open pa lang ng mga shows. It was one of the few shows na natuloy Tsaka that hindi year. siya na-cancel, hindi na-move. Ganun. Hindi natuloy pa rin siya. So, I think yung after ng show, by the way, Mado won his class during Muscle Contest 2022. Class B ka nun, di ba? Class B. Class B. So, Class B siya nun, and when he came out and he won his class, but missed the overall Yes. that year. Hindi ako masyadong, did you feel parang Hindi. Wala. At all. Kasi ano boss ang kagandahan nun, parang sobrang grateful ko na nakabalik ako. Tapos, yan, andun yung team, andun yung family ko, andun yung mga supporters. Kumbaga parang, ito na pala yung babalikan ko. Ito pala yung, hindi siya katulad dati Ibang-iba na siya Tapos nakikipaglaban ka na sa mga international athletes. Well, nagkalaban-laban pa rin yung mga Pinoy. Pero yung experience kasi na nandun ako, nakabalik ako, tapos nakita ko yung kondisyon ko na milya-milya ko rin iniwan yung mga dati kong kondisyon. Parang sabi ko, meron pa pala. May pa pala. So yun yung nakakatuwa doon na after show, hindi natin nakuha yung pro card. Walang walang iyakan na walang nangyari. regret. Wala akong sa akin din parang I think during that time na parang I think sinabi ko rin sa iyo you've proven that you are still top of your class. Na parang I think yung pag ikaw pa rin yung nananalo ng class mo even if you don't turn pro. Parang for me it's just a proof na nandun ka pa rin sa conversation na pwede kang mag-pro. It's not kung kaya mo, is when ka na, kailan ka na lang magpo-pro. Kasi boss, ang dami rin kasing sumasali per class. Like A and B. Yan yung stock talaga na mga class Pag mga C, medyo bilang na yan Pero pag A and B kasi, tas nagtatap ka pa rin sa A and B, iba pa rin yun. Oo. For those hindi masyadong kabisado yung mga kasi depende. Yung mga local shows kasi dito, small and tall lang parate. Short and tall. Pagdating po sa NPC or IFBB Pro League, ang ano nila sa classes is class A, B, C, D, E, F hanggang G. Minsan umaabot ng 8 to 9. Depende one sa gaano kadaming sumasali. Two, depende tapos dinidivide nila yung mga sumasali. Depende sa height. So normally ang height ng class A, kung 7 ang height ng class A is 5 hanggang 5'7". 5'7". Above 5'7", class B na. So, normally si Mado, pag 2 classes lang, nasa class A yan. Pero pag more than 4 classes or 5 classes, nasa class B po si Mado. So, yun parati yung pinaka, bakbakan yung... Lalo sa A. Lalo sa A. A and B. Para talagang bakbakan yung So, after nun, bumalik yung gigil. Nandun na talaga kasi nasundan nasundan yung laro kumbaga after MC ang maganda rin after nung MC boss nandun din yung kasi usually yung dalawang laro ko ng 15 and 16 grabe yung off talaga as in off talaga yun like yung 15 after ng show ng 2015 nag-gain ako 50 pounds in span of 2 days kasi Boracay after so 50 pounds ganun kami 50 pounds for a family of 4, di ba? That's 200 pounds. Tapos, 2016, almost the same. Ganun din. So, kailangan ko ng hard reset na after nun. Ngayon,
nung dumating na yung first show, syempre, na-handled na ako ni Ken. Medyo scientific na rin yung approach ni Ken. Ibang-iba na talaga yung approach niya. Ang layo dun sa approach namin, na old school approach nung past two competitions ko. Sabi niya, hindi na uso yung ganyan, Kuya Mad. Sabi niya, kailangan mo nang baguhin yon kung gusto mo pa lumaro ulit next year for another pro qualifier. Kasi yung mga kalaban mo, ano na sila, parang pro na kung mag-off-season. So sabi ko, sige, try natin. Kami ni Kabi. So syempre, hindi na naman kagad nagigets ni Kabi yung ganong klase ng lifestyle since bago lang din sa kanya yon. So win-workout din namin yung kahit yung off-season. Kaya naging maganda. Kaya nung pangalawang laro, medyo ready kami na, kumbaga, mas confident kami. Pero in 2023, mas masakit yon. Sobra. Even for me, I think 2023 was a little bit more painful. Yung sa AGP, because you won regionals, you overalled yung regionals. Almost the same lineup. Same lineup. Ikaw yung nanalo ng regionals. Pagdating ng pro qualifier, may pumasok na sa class mo and sort of like natalo ka yung time na yun. Which is okay lang naman. Pero yun nga, parang I thought it was there already. I thought 2023 was the year. Kahit ako eh. So, and then MC, ganun din yung nangyari. Yes, medyo yung sa MC nun, boss, parang dumaan lang eh. Actually, parang hindi ko naramdaman yung competition. Yung prep, ramdam ko yun eh. Kasi iba rin yung prep ko nung second MC. Tapos yung competition, sobrang bilis lang din. Pero ganun pa rin. Walang regrets, walang sisihan. Kumbaga, tinanggap ko pa rin yun. Same with nung AGP na ganun talaga. Technically, nagkaroon talaga ng problema nung judging nun. I mean, siguro, sila namang bahala dun eh. Mahirap na lang din kasi syempre magsalita na kung baka sabihin. Sabi ko nga kay Kabi nun, ganun talaga. Sabi ko, hindi tayo pwedeng mag-complain. Naghintay kami sandali doon, boss. Sabi ko, sige, hintay muna tayo dito. Sabi rin ni Ken, huwag ka muna kumain. Baka mamaya magkaroon ng announcement, ganyan. And then, nihintay-hintay namin, syempre ako, tinanggap ko na lang. Sabi ko, hindi, wag na. Sabi ko, tara, uwi muna tayo. Kain na ako. Tapos, ligo na para pagbalik. And if ever magdi-dinner, kain na. Pero sabi ko ang dami nating Shanghai kinain nung araw na yon. Parang naka-apat yata na plato na Shanghai. Oo, galing sa Shanghai si Mado nung time na yon. Si Mado po may normally dalawang request lang. Alam ko na yung mga request ng mga tao eh. Pero si Mado siomai at saka Shanghai. Yon, after show kailangan siomai Shanghai. Ngayon na-realize ko pati pansit. So, birthday lang, parang birthday. Kasi ang dami party. Boss, ang dami namimiss na mga birthdays. Every time na nagpe-prep, kasi nagpe-prep ako more than minsan. Parang pinakamababa na is 8 months eh. So, kunyari, 1 year ako na prep, ang daming na-miss out na mga celebrations. So, syempre, as much as possible, gusto mo on point. Correct. Bawi ka na lang after show. But, yun nga, what was the lowest point dun sa prep na yun, 2022-2023? What do you think was the lowest point? Hindi ko masasabing lowest, boss. Ang masasabi ko hardest. Siguro ang pinaka-hardest prep is yung 2023. Yung MC. Kasi that time, di ko alam kung nasobrahan ba ako sa gigil na naubusan na ako ng drive. Pero natapos ko siya eh. Ang nawawala sa akin nun is yung finish strong. Parang ganon, yun yung nawala sa akin nun. Kasi ang nangyari sa prep namin ni Ken nun, so yun yung pinakamabigat ko na bulking. Umabot ako ng 235 that time. Tapos, ang nangyari nun, ang haba nung low namin ni Ken, almost 3 weeks na low talaga na sagad. So, syempre, mentally, kahit gaano ka katigas wala eh. Pag ganun kahaba yung low mo, yung cardio mo mahaba din, talagang dadating yung point na parang gusto nang sumuko ng katawan mo. Kaya yun nga, I think parati natin sinasabi before, and I think one of the reasons why sinasabi natin na ang off-season ngayon, especially now that you're pro, sobrang halaga na. Sobrang halaga. So that
parang yung mga iba kasi parang, sige, nag-bulk naman ako, hahabulin ko. Yun yung mahirap eh. Hindi nakikita yung, kakayanin mong mag-low. Kakayanin mong mag-zero carbs. May mga ibang naririnig ko, isang buwan na naka-zero carbs. Or 3 weeks out, magzi-zero carbs. Tapos magpapasok ng mahabang water depletion. Kakayanin kung kakayanin. Yes. Ang problema, mentally. Maapektuhan ka. Yes, oo. Siyempre, kakayanin mo pa rin. Di ba? Yung mga ibang tao talagang mentally pero hindi mo may iwasan na maapektuhan ka. Ang nangyari nun, boss, ganito na eh. E di, yun nga, medyo nade-drain na ako. Palapit ng palapit yung show. Parang simula 3 weeks out. Ang nangyari, hindi ko na nilulook forward sumampa sa stage at mag-posing. Ang nilulook forward ko is yung carb up. Kasi nasagad talaga ako nun. Pero sabi ko, sige, tiisin na lang natin, konti na lang naman. And then talagang malaki yung chance. Kasi ang ganda rin nung nagawa namin ni Ken na size ako talaga. Nakuha namin yung gusto namin na size. Yun nga lang, yung hinabol namin para makuha yung ganong itsura, sobrang hirap. Tapos, yun nga, tinatry ko pa rin maging manggigil dun sa laro. Pero, talagang, minsan, parang wala na. Wala nang mabibigay. Wala Wala ka nang nabibigay. Wala ka nang nabibigay. Kasi parang, kumbaga, Yes, you're super exhausted. Tapos, Nag-uusap tayo na din. Sobrang low. Tapos naapektuhan na rin, boss, kasi yung masyado na ako na-zone out. Sino-zone out ko yung sarili ko sa bahay. So, syempre, nandun yung anak mo, hindi mo makausap, sila Kabi, hindi rin. Kumbaga, ayoko makipag-interact talaga at all kasi sobrang irritable ako nung time na yun. So, yun yung time. Ngayon, natapos yung MC, may AGP. Actually, wala talaga akong plano nun. Nung 2024. Hindi, 20, boss. Magkasunod yun eh. MC AGP, di ba? AGP muna. Hindi, MC muna. MC ba muna? Oo, nag-Thailand pa ako nun. Oo, correct. Tama. Yun. So, after kasi ng MC, may nakaset kami na vacation after a week yata sa Thailand. Tapos yun nga, mini-message niyo ako nun ni Ken na... Hindi, sinabi ko naman No pressure. Di ba sinabi ko sa'yo? Walang pilitan. Enjoy Thailand. Eat whatever you want. No pressure. If you want to compete, that is open as well. We Yes, can talk when you come back. Yun yung sinabi ko sa'yo nung time na yun. Pero doon pa lang, nag-decide na kami. Kasi kinausap ko na rin si Kabi na, kasi naiisip ko talaga malaki yung chance. Sabi ko, malaki talaga yung chance na kaya natin makuha. Yun nga lang, sabi ko, ang tanong is kakayanin ko ba nung isa pang show? Given na ganun yung state ng mentality ko. So sabi ko, bigyan mo lang pa ako, ilang araw kami sa Thailand parang mga 6 days yata ganun, boss. So nung siguro 4th day, nag-decide na ako, kinausap ko na si Gabi. Sabi ko, sige game, bigyan pa natin isang chance. Pero sabi ko sa sarili ko, this time, iibahin ko yung approach. Gusto ko mas relax. Kasi sabi naman ni boss, no pressure. Sabi rin ni Ken, no pressure. Basta, kung anong itsura mo, yun na. Kumbaga, binaba ko din yung expectations ko. Kahit na sobrang taas ng standards na siniset ko sa sarili ko, binaba ko yung expectations ko. Pero yung standards andun pa rin, na kailangan tuyo pa rin ako. Tapos, going dun sa prep, okay naman. Mas relax ako noon. Kasi dati, pag nag-zone out ako, every invitation, wala talaga eh. Pero nung prep na ng AGP na yon, may mga invitation for like, mga social lang, coffee, ganyan, hangout. Pinatulan ko yun. Kasi parang sabi ko, parang kailangan ko rin pala talaga makipag-socialize kahit na nakaprep ako. Masyado kasi ako nung nagsarili. Yes, sinara ko yung sarili. Sinara ko yung ko talaga, lahat. Na walang ganto ganyan, ayoko makipag-usap. Doon ko na nakita yung value ng support. Yes, support, pakikipag-communication sa mga tao. Kasi ang hirap din pala na naka-prep ka, sinarili mo lahat. Tapos yung mga thoughts mo or yung nararamdaman mo, lahat nasa iyo lang. Ang hirap eh. Mumultuhin ka ng... Gumagawa ka ng sarili mong multo. Or ikaw, sabi mo si ChatGPT, mahirap yun. Kumbaga, ang sa akin, sabi ko, kailangan ko yatang ibahin naman ngayon yung approach. Okay. So, natutunan ko yon nung AGP na yun. Kaya, AGP 2023. kahit natalo tayo nung AGP na yun, wala akong naramdaman na sayang or regret. Ganun. Lapit. Pero yung konting-konting ganun lang na
Muntik na kayo. Totoo. Hindi kasi parang, pero wag niyong gagayahin yung, pag may lalaro kayo, wag niyong gagayahin yung ginawa ni Mado na nagbakasyon, tapos wag niyo, yun na. Ako, the reason why sinabi ko no pressure when I asked him if he wanted to continue his prep for AGP. November kasi yun di ba? November. I think may 6 weeks. May 6 weeks out pa ba yun? Parang kulang 6 weeks. Pagbalik namin Pagbalik niyo. Pagbalik niya 6 weeks out. The reason why sinabi ko yun was because yun nga, the pressure after MC was really high. Yes. Kita sa mukha mo nun mukha and yung body language and everything. So sabi ko, hindi, no pressure. Just tingnan natin kung ano. Because I sort of like know how, parang as somebody who's been handling athletes, I sort of like know when to push and when to pull back and when to sort of like give that support na yung kailangan. Hindi yung pwedeng parati na lang, bakit mo hindi ginawa to, bakit ganyan. That's not really how to handle people. If you're handling a team or if you're handling athletes, that's something that you should stop doing. Malaking bagay yun, boss, yung experience. Kasi kayo po na-experience nyo rin mag-prep. So pagdating sa mga athletes na, alam nyo na rin yung kung kailan, yung sinabi nyo na kung kailan magpupush, kailan So, malaking factor yun. September 7, 2025. Yung 2024, meron naman nangyari. Nag-regional siya na 2 days lang ang prep. Nag-message lang si boss noon. Sabi niya, salang ka na, kuha ka ng certificate. Tapos, plan is to compete sa Japan. In November sana that time. So, pero, ang dami nangyari. Pero, erase na natin yung 2024. So, September 7, 2025. Regionals, angat na angat ka naman nun, ng time na yon. Actually, kasi, ako nakikita ko lahat ng sumasali. Dumadaan lahat sa akin kasi I handle the spray tanning for AGP and basically Warriors. Lahat ng NPC shows na nangyayari dito except for MC, kami nag-handle ng tanning. So nakikita ko yung mga athletes na dumarating. And true enough, yung dalawang nakita ko, actually si Tong hindi siya nagpatan sa amin. Ay, hindi siya nagpakulay. Sarili sila. Yung Indonesian sa amin. Si Borjan. Sabi ko, okay, medyo flat pa to. Sabi ko, sige. Pero hindi naman ako yung nagkukulay ako yung lang nagsasabi sa mga tao kung kung saan silang tent pupunta or anything. So yun lang yung sabi ko, okay. Sabi ko, may baka makalaban ka ito. What was going through your head after ng pre-judging? Nung regional? Ng regional. Ano po sa totoo lang, nung AGP talaga, ang naging mindset ko nun is, wala akong pakialam kung sino makakalaban. Parang, andun ako para i-showcase na lang siguro yung pinaghirapan namin ni Ken na ilabas na kondisyon. Tapos, sabi ko, kung ano man yung maging result, okay lang ako. Sabi ko, binigay ko yung best. Yun lang yung nasa isip ko nun. Kasi, sila na yung lumalapit sa akin yung mga, after nung pre-judging, nasa likod kami, may mga lumalapit ng nakakapasok dun sa likod. Sila na yung nagsasabi sa akin na kung ano yung feedback, ganyan. Ganda. Tapos ito yung mga kalaban mo, ganyan. Ako naman kasi hindi ko na iniisip and hindi ko na sila tinitingnan doon. Actually, gusto ko lang talaga din mag-relax. Gusto ko lang na pag tinawag kami, sasampa ko talaga and bigay ko na lang yung best. Yung ganun Pero nung binabanggit na nila sa akin yun, doon lang ako nagkakaroon ng konting interest sa kanila. Ino-observe ko rin kung ano yung nakikita kong advantage namin, ganyan. Nung dumating din naman si Ken after nung regionals, doon na kami nagkaroon ng usapan. Hindi nga umabot Hindi, maaga nga daw. Nanood. So yun, parang hindi ko ma-explain kasi parang sabi ko, ayoko maging flashback to ng Oo. Parang, isa pa yun. At the same time, hindi ko iniisip na parang
ay siya mag-overall. Sabi ko, ayokong isipin, kaya medyo ikot din ako ng ikot lang. And then, at the same time, yun nga, nagtatawag kami ng athletes para pwede namin i-glaze. Buti na lang may ganon para hindi ko naiisip. Kasi parang, ayoko maging repeat to ng 2023. So, I don't think I can do another repeat of what happened during 2023. Pero nung 2020, yung pro qualifier, tapos, hindi ko alam pero sabi ko nga, yung ginitna ka, and then, actually gumanda si Tong. Si Tong, nag-type. Lumalim, sinasabi ko lumalim. Tapos, yung Indonesian naman, nag-fade na. Ano yung nararamdaman mo during that time, yung kino-comparison kayong tatlo? Alam ko naman, For boss, pro na qualifier. nung nasa backstage na kami, since yun nga, sinasabi na sa akin kung sino-sino yung mga kalabang ko, ina-expect ko na. Pero ang sabi ko na lang kasi, wala na akong plan B eh. Kasi bago prior AGP, plano ko na talaga, boss, na wala nang MC. Yun ang sinasabi ko talaga. Hindi na ako mag-MC. Regardless kung ano yung magiging, kung ba, matalo tayo doon, sabi ko, hindi na. Ngayon, nung sumampa kami doon ko, bago pa lang sumampa, giniglaze pa lang, warm up, talagang, sabi ko, kukunin ko na. Sabi ko, kukunin ko talaga to. Ito yung mindset, boss, na nawawala sa akin nung MC 2023. tatlong attempts natin, na yung gigil ko na, hindi ko Akin na to. nabibigay sa inyo to. Ganun eh. Parang akin na to. Tapos makikita mo pa yung ratio ng athletes, ang onti ng Pinoy. Konti. Sobrang dami ng mga foreigners. So sabi ko, pag hindi nakuha ng Pinoy or ni isang Pinoy nakakuha dito, para sa akin, yun yung pinaka... Insulto. Yun. Sabi ko, Parang dumayo kayo dito para kunin what is for ours. Tapos sabi ko noon, warm up. Kada iba yung rep ko noon, kada yung pump namin, iba. Talagang may intention. Hindi lang siya yung bibira kami ng hindi. Talagang every rep nung pump na yon, sabi ko wala akong bibigay dito sa mga to. Kukunin natin to. Pero iba din yung aura mo sa stage this year, ha? Iba. Iba. Kasi may 'di ba may mga nagsasabi nga na may nag-ask ng questions, bakit ka daw hindi nagsasmile? Sabi ko, ang sagot ko nga is, yun talaga ang personality ni Mado, na hindi naman talaga siya palangiti. Hindi talaga siya palangiti. And for me to ask an athlete na, oy, mag-smile ka naman parati sa stage, mas magiging uncomfortable lang siya on stage. Awkward. Awkward eh. And kasama yun sa confidence ng athlete. Like, ito na lang, sa bikini ang bikini, you can be sexy, you can be cute, or you can just be normal. Imagine na wala naman sa personality na mo maging pa-sexy. And tapos gawin mo siya on stage for bikini posing. Sa show na mismo. Oo, sa show mismo. It will look awkward. Sobra. Pati yung mukha mo, parang hindi ka komportable. So, nawawala yung confidence mo. So parang dapat nilalabas ng athlete, yung sa posing, nilalabas ng athlete kung ano yung personality niya. So, parang sa pagpili din, boss, ng posing. Like, kunyari, kami ni Ken kasi, pinag-uusapan namin yung pagdating sa posing. Maraming posing na pagpipilian. Pero kasi pagpili kasi ng posing, para kang pumipili din ng personality na isusuot mo sa stage. So sabi ko, kung gagayahin ko yung posing, kunyari ni Jeremy Buendia, yung mga magalaw, sabi ko, nakikita ko kasi yung sarili ko na hindi ako yun. So, which is true. Kasi sabi ko, yun nga po, sinapag-usapan natin sa Makati ng 2 weeks out, na hit mo lang yung strong point and then that's it. So yun naman talaga yung kailangan yun na lang naman na. Sabi ko parang, kasi usually pag nanonood ka ng mga videos ng mga pros talagang wala na yung masyadong maraming galaw. Lahat sila 1, 2, 3, likod, out. Kasi front, paglakad ng stage, paglakad sa box, front, transition, likod, harap, maybe 1 more 2 poses, tapos na. Wala na, yun na. As in, halos hindi na sila gumagalaw doon sa box. Wala na. Andun lang sila. Tapos na yung era ni Jeremy tapos na yung posing style ni Jeremy. Yes, yung flow na yung flow. Lumalakad sa at least about 5 to 6 feet
kinakain na stage. Wala na yun. Wala na yun. Kasi I think the more, yun nga, a lot of the head judges now sa Olympia din, ang sinasabi na, the more you show, the more mahahanapan ka namin ng butas. Totoo. Makikitaan ka nila lalo ng mga... Imperfections mo, yung mga tinatago mo, kasi di ba posing is all about showing your best side. Itatago mo yung mga flaws Mga mo. weaknesses mo. Yun yung tamang posing. Yung best posers or normally are those who can hide their flaws. Hindi yung kaya nyo ba to? Kaya nyo ba tong transition na to? Pero yun kasi nag-instill din sa mga Pinoy na followers eh. Hindi. Na usually, ay hindi marunong mag-posing. Pero pag pinapanood mo kasi sa international, talagang sobrang basic lang nung posing nila. Talagang Front, back, front. Tapos alis agad. Yun na Tapos, kasi ang importante naman is yung comparison. Diba? Kumbaga yung presentation, hindi naman siya, kumbaga importante, pero hindi siya dun ginajudge. Yung presentation for me, kukunin mo yung interest ng judges na gusto kanila makita ulit. Yun. Na parang, uy, maganda to Kaya hit mo na lahat. Nang yun lang. Call out ko to. Kasi gusto ko pa makita. Yun yung, for me, yung sa coaching. So, yung, tapos na. So, you won your Class A overall. Yung overall, were you super confident sa'yo na yun? Hindi rin ako, boss. Hindi ako oo. Hindi, ako kasi... Ako, oo. Kaya Actually, never... dalawa kami ni Kabi, ang dami nagsasabi sa amin na, sa'yo na yan, sa'yo na yan, sa'yo na yan. Ako, Pero yun oo. nga kasi, boss, yung iniisip ko na, baka mamaya kasi, mga kampante ako, ayaw ko yun, tapos, hindi mo hawak yung utak ng judge. Hindi. Kasi sa akin, ito kinabahan na talaga ako dun sa nanalo ng Class B. Yung nakita ko siya nung hapon. Kinabahan ako kasi ang talim din niya nung hapon. Hindi ko nga nakita yung kondisyon niya, Hindi, boss. ang talim niya nung hapon. So, ako, sabi ko, shit. Sabi ko, it can go either way. Pero, nung nakita ko siya backstage, na naghahanda for overall, di ba lalagyan kayo ng oil? Katabi ko siya dun. Sabi ko, ay, wala na. Sabi ko, ay, ano na to. Kaya nga si Kabi hindi makanood. Parang nanonood po ng Conjuring si Kabi. Nandun siya sa pinakadulo ng ballroom. Tapos nakaganyan. Sabi ko, uy, ano na horror? Parang hindi makapaano. Pero naiintindihan ko si Kabi. Pero at the same time, parang ako yung nakita ko. Sabi ko, ay hindi. Atin na to. Sabi ko, okay na to. Yeah, pero sa akin, hanggang dulo, hindi ko pa rin binago yung yung mentality ko noon kasi gusto ko talagang hangga't hindi ko hawak yung pro card na yon, sabi ko hindi ako kakampante. Kaya nung pinapump na kami for the overall, mas iba yung intention lalo nung pump. Talagang sabi ko, tang inalas na to. Eto na, game na. Ayun. So, ano ang pakiramdam? Anong pakiramdam nung... Actually, boss, hanggang ngayon, hindi ko siya ma-explain in one word eh. Kasi, etong AGP na to, yung pagka-turn pro natin, product to ng experiences ng lahat ng competition. Kasi kasi kami ni Ken, ginagawa namin is, ino-observe namin yung kino-compare namin lahat ng finished product ng mga competition, and then pinipili namin kung ano yung approach, kung anong condition, boss, yung magiging applicable. Like kunyari, itong laro na to, ito yung tatlong combination ng tatlong laro. Conditioning nung first MC 2022. Oo, tapos size ng second MC. So, nakuha namin yung size kasi hindi kami bumaba masyado. 193 ako, boss, nung one day out, bago kami umalis ng bahay. So, 193. Siguro nag-stage weight kami ng mga 188, 189, mga ganyan. Tapos, compared dun sa last na AGP, na nasa 183 lang kami that time. So, nakuha namin yung size and yung conditioning na gusto. Masasabi ko na yun yung nakakatuwa talaga. Tapos,
yung pinaghirapan na, kumbaga ang dami rin kasing utak na nagtulong-tulong para malabas yung ganong product. Kasi akala nila pag naka-prep ka, lumabas ka doon, ano eh, ikaw lang na nag-prep, ikaw lang yung, ikaw yung nag-workout mag-isa, ikaw yung kumakain mag-isa. Pero sa likod kasi noon, ang dami din tao. Sobrang dami. Sobrang dami. So yun yung mahirap i-explain, lalo na nung nanalo na ako. Gusto ko nga maiyak, kaso sabi ko, hindi. Wag. Sabi ko, hindi, kumbaga, sobrang saya nun kasi nga, dami nating attempts. Ang dami ring taong napapagod sa mga prep na to. Nung nakuha ko yun, sabi ko, sobrang worth it lahat. Ganito pala yung feeling. So, ano yung plan for 20? Ano yung plan sa ano? Ikaw. Sa akin Hindi, ito kasi marami rin nagtatanong, boss. Hindi, sa akin, ang plan naman namin, and even before Mado got the pro card, ang usapan talaga namin, when he turns pro, kasi una dapat, if a lot of people don't know this, pero if Mado did not turn pro during AGP, he would have gone, or magre-retire na talaga siya fully. Yun No yung plan sort, B eh. ito na yun yung usapan, yun yung pinag-usapan namin before. Tapos ang binato ko, sabi ko, paano pag ikaw yung nag-pro? Kasabi niya, edi tuloy. And then normally, ang plan naman namin sa team, if somebody turns pro, is that to take a year off to really build and to bring their package to the pro level na. Pro debut din kasi. Oo, kasi parang ayaw mong pag nag-pro debut ka na just para mang sabihin na, ay, nag-debut na ako, lumaro na ako as a Pro pro. show. Yes, sir. Hindi. Ang goal namin sa team is pag nag-pro show ka, unang pro show mo, dapat at least nasa top 3 ka. You don't have to win, but at least be in that conversation na nasa top 3 ako, or even top 5, first call out. Kasi alam mong magiging competitive ka. Kumbaga yun yung gauge mo eh. Nasaan na ba ako? Every time na lumalaro ang isang athlete, dun mo masasabi nasaan na ba ako compared to other athletes. Kumbaga, boss, kasi kailangan din maging strategic kay pagdating sa, like kunyari sa paglalaro. Kahit amateurs eh, kailangan strategic ka na pinaplano mong maigi yung shows. Like tayo, pwede naman tayo lumaro ng MC after nito sana. Pero ang tanong kasi, tulad ko, sa case ko kasi, boss, di ba mataas yung weight ko for nung lumaro ako nitong AGP. Then nag-pro. So meron na akong weight cap. So kailangan kong ibaba yung weight Hindi, ko. babaguhin nga yung look mo. Ang mahirap kasi nun, boss, is imbis na mag-focus ako sa improvement, magpo-focus ako sa downsize. yes, baka yun yung maka-affect sa akin sa Yun talaga. prep. So sabi ko kung ganun din ang mangyayari, walang improvement na ilalabas. So mag-add man tayong konting detail, pero parang syempre hindi na ako confident nun. Mahirapan na ako. Isipin ko na parang tagilid agad. So ayaw natin na lumabas. Dapat confident ka kaagad. So mas maganda kung magpo-pro debut tayo next year, hanap tayo ng show na maganda rin yung Line up. yes, yung line-up, yung timeline. Of course. Yun siguro, para mas makita natin yung potential sa pro show. So ayan na, sa mga nagtatanong, kasi ang dami din nagme-message sa akin. Kung lalaro sa MC. and I'm sure marami din nagme-message kay Mado kung lalaro siya sa MC. Hindi po talaga nasa plan yun. Even if he won, even before, nasabi talaga namin is that he will take 1 year off just to really see ano yung gagawin, anong kailangan gawin, just to be competitive. Kasi winning an amateur show is completely different from winning a pro show. Ibang-iba. Ibang-iba. So that's why we have to basically have 1 year to work on it. Kasi ayaw naman namin lumabas si Mado na parang, ay, wala namang pinagkaiba. Pag titingnan niyo yung mga laro niya from 2022, 2023, and 2025, yung 3 years na yon, iba lahat ng pinapakita. Iba posing. Tapos paangat ng paangat. There's always an improvement. So, that's why kahit na yung nanalo siya from 2022, tapos in 2023, hindi pa rin nanalo. But pag pinagdikit mo yung picture niya ng 2022 and 2023, may kita mo yung difference right away. So, as long as hindi
kahit na sa mga amateurs ngayon na nanonood, as long as hindi kayo nag-regress or hindi kayo pumangit, okay na yon, panalo na kayo Yes. nun. Huwag niyong isipin na nag-fail kayo o ganyan, as long as umabante yung kondisyon niyo. Nagkaroon ng ano talaga, pagbabago, hindi man sa, kunyari, same size ka, same weight, pero yung presentation mo, nag-iba, yung, most likely, mag-iiba rin yung Oo. placing mo from past. Ano. Correct. So, maiba naman tayo. Si Mado po ay isa sa mga tao sa fitness community na parang hindi yata nagpo-post sa social media. As in, bihira po siya nagpo-post sa social media. As in, Ngayon lang. ngayon lang. recent. Pero kung titingnan mo yung Instagram niya and yung personal page naman niya, hindi mo masyado. Pero yung Instagram page niya, bihira ka mag-post. Ano ba yun? Sadya ba yun o talagang wala kang hilig mag-post? Like, kunyari, boss, condition, ganyan, mga videos. Yung ganun. Ano lang siguro, tito na medyo tamad na mag-edit, tamad na kumbaga, usually, puro story na lang, ganyan. Pero pag kami mga maganda, yun na lang, pinopost. Tapos, mga quality contents, kasi nga, simula rin nung medyo tumaas-taas yung followings, kumbaga nagiging maingat din pagdating sa mga postings para kumbaga hindi rin magmukhang pag nakikita ka ng mga possible na gusto mag-sponsors, ganyan, medyo attractive yung page. Kasi paro ka na ngayon eh. So do you think that you need to use social media Yes. more to get your reach or yung para mas makilala ka ngayon ng not just locally. Kasi locally, kilala ka na ng lahat ng tao eh. Tingin ko, boss, kailangan na rin. Kailangan din siguro mag-update ng mga, like kunyari, nasa plano naman nagandahan talaga yung off-season, so hindi naman ako nag-worry na magpo-post ako doon ng out of shape, mga ganyan. So most likely, ganun din yung gagawin natin. Ano rin kasi, marketing na rin talagang ngayon, ang social media. Like yung sinasabi ko sa mga hinawakan kong athletes na kailangan ayusin nyo na yung mga SOCMED nyo kasi marami na rin titingin. Like, kunyari, nagpe-place ka ng maganda sa competition, kahit amateur. Pag hindi mo kayang i-market yung sarili mo, hindi mo rin ma-monetize yung pinaghirapan mo. So, sabi ko, ganun. Trabawin nyo. But a lot of, parang pag-usapan natin yung nangyayari ngayon sa fitness community and yung sa mga, a lot of content creators. Karamihan kasi ngayon, sort of like rage baiting, medyo rage baiting, negative comments, medyo toxic yung comments. Yung time mo noong 2015, 2016, wala naman masyado nun. Wala And yung social media na noong time na yun, ha? Ang posting that time, mga motivational videos, ganyan, workout videos, mga pictures na normal. Pero ngayon kasi, Pwede ba tayong bumalik sa mga Bible quotes, yung mga ganon? Yung panahon ng mga Bible quotes, motivational quotes. Pwede ba tayong bumalik sa era nun? Actually, ngayon kasi, pati pictures binabayaran. So, engagement ngayon ang habol ng mga tao, which is, minsan nakakalimutan na nila yung mga values nila pagdating sa mga ganun. Na yun yung minsan nakakairita rin talaga. Hindi kasi parang sa akin yung parang, we both know na parang mag-post ka ng something positive compared na mag-post ka ng something Intentional. medyo, hindi positive, as in nagko-call out or yung negative or yung may basta something negative or toxic, mas nagiging viral yung negative. Mabilis kasing mag-react ng negative compared sa papuri. Like, kunyari, boss, tayo, nagko-compete tayo international. Nire-represent na natin ng Pilipinas. May sinasabi pa rin silang negative compared dun sa mga positive na comments. So, usually, ang nangyayari kasi niyan, parang, kunyari, lalo na kung kilala yung nagsasalita ng negative, minsan kinakampihan pa nila. Tapos, ayun, hindi rin nagiging maganda yung impact eh.
Pero sa akin parang, why is support so silent compared to yung, di ba, yung toxic kasi, yung toxic siya, negative post and everything, ang ingay niya sa social media. Totoo. Pero yung support, ang tahimik. And it is parang silent, silent support. It's just yung parang, okay, kahit na like or pero Oo. yung pagdating sa negative, talagang May comment eh. Di ba? Minsan, Dirahan eh. Oo, talagang sisirain nila yung eh. Nangyari na ba sa'yo yun? Isang comment. Hindi, recently. Ayun, yung comment naman na yun, para sa akin, kasi wala naman dating yun. Kumbaga, ine-expect ko na talaga na may mga ganong magkokomento. Yun ba yung si Yun ba yung... Abnoy. Oo. Well, yun, itatago siya sa fake account na ganon. Pero, syempre, may tao behind doon. Sabi ko na lang, hindi naman mawawala yan eh. Iba yung ganyan. Para sa akin, yung dating sa akin, kasi kaya ko nang i-handle yung mga ganyan. Pero nung naka-prep, pag may mga negative comments, matic block. Wala na akong type. Ako, I think yung di ba yung sa ko nga, yung sa nangyari sa KG after. I think I reacted because yun nga, feeling ko kailangan ko i-defend yung mga judges. Kasi parang hindi ko naman sila binabayaran, they're also volunteers. Na parang feeling ko responsibilidad kong i-defend sila. And that's why lumaki yun. And parang kung sabi kung damay-damay na ba, pero parang during that time it was like you came for me, I cannot. Hindi mo pwedeng pabayaan lang. Oo. Parang I cannot remain quiet. Pero ako naman kasi, hindi ako mag-uumpisa. Pero pag kumbaga, kinutsyan niyo ako, ay, sure, lalaban ako. Kasi parang, minsan kailangan mo rin i-call out eh. Kailangan, boss, kasi ang nangyari dyan sa mga ganyan, usually kasi nangyayari yung mga ganyang issues is nagsisimula sa mga kilalang tao din na merong mga followers, ganyan. Well, siguro, pag nahimasmasan sila, sasabihin nila, ay, hindi ko naman binimin yung ganun. Pero, hindi mo nahawak kasi yung reaction ng mga followers mo eh. 'Di ba? So, ilang utak yan. Ilang taong nagko-comment yan na hindi mo na kontrolado. So, yun yung nagiging problema. Pag, every time, actually sa fitness industry, ganyan eh. Yung mga supporters nila yung sumusuport doon kahit mali, babash nila yung ganito, ibabash nila. And ang masakit noon, ay ang mahirap doon, hindi nila sinasabihan yung mga supporters nila na, huy, huwag niyong i-bash yun or tigilan nyo na. Yung nakikita na nila lumalaki na, they don't come out and say publicly. Wala. Parang publicly, nag-umpisa kayo ng toxic na post or na negative na post. Tapos, lumaki, naging viral na lahat. And yet, you didn't come out publicly and saying, oy, itigil nyo na to. Kasi mali or wala kang hakbang na ginagawang gano'n. Parang yun sa akin na parang panindigan nyo yung parang ang laki na nangyari. Issue, There's a lot of negative things that has already happened na nakadikit. Na sana, for me, personally, pag may mali din naman akong nagawa, I will personally apologize. Pag ginawa ko siya privately, private yung apology. Pag ginawa ko siya publicly, dapat for me, public din yung apology. Kasi nga boss, ang nangyayari yung yung reaction ng mga followers mo, yun ang hindi nila kayang makontrol. Ngayon manggagaling yung start ng yung sinasabi niyo po na public apology sa'yo mismo, manggagaling para tumigil sila. Pero yun nga, walang nangyayaring ganun. Anyway. So, everything started 2015. 10 years, 2025. Actually, boss, yan eh. Hindi ko nga nababanggit ko sa inyo na siya, parang 10th year anniversary. So, simula nung nag-compete ako. Nag-compete ka. Tapos, ginanap siya sa Winford na dapat lalaro ako doon. Miss Manila. Yes, Miss 2016. Manila, na hindi natuloy nga. So, sabi ko, parang ang daming signs. Parang yun nga, ang daming challenges, ang daming nangyari. Finally, you turned pro. If there's anything you want to leave
mga nag-uumpisa pa lang, Mm. o yung mga ibang nawawalan na ng pag-asa na Mag-pro. kailan ba ako? Mm. Parang ganon. What would it be? Masasabi ko, boss, nasa lahat eh. Nasa mentality talaga lahat eh. Kung, yun nga, yung sinabi po ninyo kanina na nung umpisa, na kung sumuko ako, kasi puro near miss eh. Lahat. Sobrang katiting na lang talaga atin na eh. Kung ibang tao kasi, Wala na wala yun. na yun eh. Wala Pero, ang sa akin lang, siguro yung mentality na pag pumasok na yung nai-enjoy mo na yung process, yun yung pinakamahalaga. Walang madaling prep. Sira ulo ka pag sinabi mong madali mag-prep. Wala. So, doon pumapasok yung mga bagay na, yung sinasabi na, mag-focus ka doon sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Like, kunyari, yung emotions mo, yung performance mo sa mga training, susundin mo yung dieting, lahat and all. Yung kontrolado mo lang. Pero kasi pag tinatry mong kontrolin yung expectations ng mga tao sa'yo, wala na. Lalo na kung ikaw, mataas ka rin mag-set ng standard sa sarili. Kasi ako, boss, talagang ang challenge lang sa akin every prep is yung standard na siniset ko sa sarili ko na sobrang taas lagi na hindi ako pwedeng lumabas ng hindi ko mapantayan or malampasan yung last na condition. Kasi yung tatlong condition ko rin na hindi nag-pro na yon, Hindi man tapon yun eh. ilabas ko yun Oo. ng ilabas, mananalo at mananalo Oo. yun. Kumbaga, Oo hindi naman. naman ako nagyayabang, guys. Kumbaga, sinasabi ko lang na kaya natin talaga mag-compete abroad Oo. sa mga international athletes. Pero, kung yun nga, yung mentality ninyo is hindi ninyo kayang humawak. Sabi nga, basta may 1% chance ka, palagan mo na. Siguro ako, natira sa akin 1%, pinalagan ko. Ngayon, nandito na tayo. Yeah. So, 1 year from now, or Year from even earlier, I don't know, but abangan nyo ang pagbabalik ng El Matador, pero pro max level na. So, thank you for sharing your thoughts with us this afternoon. Thank you Everyone, po. thank you Thank for you. listening. Thank you for tuning in. So, if you've enjoyed this episode, please like and follow, share this video from everyone, and we'll see you again. Keep grinding, guys. Peace.